Sa gilid ng Ilog Pasig, sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at lumang trapal, nakatira ang magkapatid na sina Estong Dimalanta at Mila Dimalanta. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng todo ang araw, bitbit na ni Estong ang kanyang sako at kalatawing kawit. Naglalakad siya sa mga tambakan, eskinita, gilid ng ilog at likod ng mga karinderiya upang mangalakal ng bote, plastik, bakal, karton at kung ano-anong pwedeng ibenta. Hindi madali ang buhay ni Estong. Sa bawat bote na napupulot niya, parang may katumbas na patak ng pawis. Sa bawat bakal na kinakalawang, may katumbas na sakit sa likod. Madalas, amoy basura ang kanyang katawan, puno ng gasgas ang kamay at putik ang suot niyang tsinelas. Pero kahit ganoon, hindi siya umaangal. "Kuya, baka pwede ka nang magpahinga," sabi ni Mila isang umaga habang pinapanood ang kuya niyang inaayos ang sako. Ngumiti si Estong kahit halata ang pagod sa kanyang mukha. "Magpapahinga rin ako, Mila, pero hindi ngayon. May kailangan pa tayong bayaran sa school mo." Napayuko si Mila. Alam niyang ang bawat pagod ng kuya niya ay para sa kanya. Minsan gusto na niyang sabihing titigil na lang siya sa pag-aaral para hindi na mahirapan si Estong. Pero alam niyang masasaktan ng kuya niya kapag sinabi niya iyon. Kapag tag-init, kahit papaano ay may napupulot si Estong. Ngunit kapag tag-ulan, halos wala siyang kita. Nabubulok ang karton, nilalamon ng baha ang basura, at ang mga plastik ay natatanyag sa ilog. May mga araw na buong hapon siyang nangangalkal pero 20 pesos lang ang naiuuwi. Sa mga gabing iyon, tahimik ang hapag nila. Walang isda, walang gulay, walang karne. Minsan, kanin at asin lang. "Kuya, ikaw na muna," sabi ni Mila habang itinutulak kay Estong ang maliit na platitong may asin. "Hindi, ikaw, mas kailangan mo, may klase ka bukas," sagot ni Estong. "Kayo naman ang nangangalkal buong araw. Sanay na ako." Ngumit pareho nilang alam na hindi totoo iyon. Walang taong nasasanay sa gutom. Natuturo lang silang itago ito. Kapag may kaunting swerte, nakakabili sila ng isang itlog. Isa lang. Pibrituhin iyon ni Estong at hahatiin sa dalawa. Ang mas malaking parte, palagi niyang ibinibigay kay Mila. "Kuya, bakit maliit lang ang sa inyo?" tanong ni Mila. "Hindi ako masyadong gutom," pagsisinungaling ni Estong. Pero sa tiyan niya, kumakalam ang gutom. Sa dibdib niya, kumikirot ang awa sa kapatid. Minsan, tuyo ang ulam nila. Iyon na ang masarap para sa kanila. Pero kapag talagang walang-wala, ang tinatawag nilang espesyal ay pagpag. Mga tirang pagkain mula sa restaurant na kinukuha ng ilang bata sa likod ng kainan, nililinis, iniinit at pinagsasaluhan. Noong unang beses na kumain ng pagpag si Mila, hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa plato. "Nandidiri ka?" Mahina ang tanong ni Estong. Umiling si Mila. "Hindi kuya, naiiyak lang ako." Napahinto si Estong. "Bakit?" "Kasi alam kong mas naiiyak ka." Hindi nakasagot si Estong. Tumalikot siya at kunwaring may inaayos sa gilid ng kalan. Pero sa totoo lang, pinipigilan niya ang luha niya. Ayaw niyang makita ni Mila na nadudurog na rin siya. Sa gabi, kapag patay na ang ilaw at mahina na ang ulan sa bubong, sa kanya hinahayaan ang sarili niyang umiyak. Tahimik lamang, nakatalikod kay Mila, nakakuyom ang kamay. Parang gusto niyang kalabanin ang buong mundo, pero wala siyang lakas kundi ang pangakong hindi niya papabayaan ang kapatid. Akala ni Estong, tulog na si Mila, pero madalas gising pa ito. Naririnig ni Mila ang mahinang hikbi ng kuya niya. Naririnig niya ang pigil nitong paghinga.
Nararamdaman niya ang bigat ng isang taong pagod na pero ayaw sumuko. Sa isip ni Mila, laging niyang sinasabing, "Kuya, balang araw, ako naman ang babawi sa'yo." Ngulit ang balang araw na iyon ay tila malaki pa rin. Si Mila ay isa sa pinakamatalino sa klase. Kahit luma ang kanyang bag, kahit kupas ang kanyang uniforme, kahit may mga pagkakataong wala siyang baon, palagi siyang nakikinig sa guro. Mahilig siya sa numero, talaan, pera, negosyo, at kung paano umiikot ang ekonomiya. Bata pa lang siya, napapansin na maraming mahirap ang lalong naghihirap dahil sa utang. "Gusto kong maintindihan ng pera, kuya," sabi niya minsan habang nag-aaral sa ilalim ng kandila. "Hindi para yumaman lang, gusto kong malaman kung bakit ang mahirap kapag nangutang, mas lalo pang nababaon." Napangiti si Estong. "Kaya pala gusto mong mag-banking and finance?" "Opo, gusto kong balang araw makagawa tayo ng paraan para hindi kinakain ng interes ang buhay ng tao." Hindi man lubos na naiintindihan ni Estong ang lahat ng sinasabi ni Mila, ramdam na nito ang talino at malasakit ng kapatid. Kaya lalo niyang pinagbuti ang pangangalakal. Ngunit isang hapon, pag-uwi ni Estong mula sa tambakan, nadatnan niyang si Mila na tahimik sa sulok na may hawak siyang papel na pilit niyang itinatago. "Ano yan?" tanong ni Estong. "Wala po, kuya." "Mila." Hindi na nakapagsinungaling si Mila. Iniabot niya ang papel. School notice iyon. Kailangan nang magbayad ng tuition at ilang school fees. Kapag hindi nakabayad, hindi na siya makakapagpatuloy. Tahimik na binasa ni Estong ang papel. Pakiramdam niya ay may mabigat na batong dumagan sa dibdib niya. "Kuya, pwede naman akong tumigil muna." Mahina ang sabi ni Mila. "Magtrabaho muna ako. Hindi naman kailangan ngayon ako makapagtapos." Tumingin sa kanya si Estong. Sa mga mata nito, hindi galit ang nakita ni Mila. Sakit. "Huwag mong sasabihin yan." Halos pabulong si Estong. "Hindi ka titigil." "Pero paano po tayo?" "Ako ang bahala." "Kuya, pagod na kayo." "Mas pagod ang buhay kapag wala kang pangarap, Mila." Napaluha si Mila. "Ayokong makita kayong nahihirapan." Lumapit si Estong at tinakap siya. "Mas mahihirapan ako kung makikita kitang isinusuko ang pangarap mo. Mila, makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, pagtatapusin kita." Nang gabing iyon, hindi halos natulog si Estong. Kinabukasan, kahit nilalagnat, bumangon siya bago magliwanag. Nanginginig ang tuhod niya, mainit ang noo at masakit ang buong katawan, pero kinuha pa rin niya ang kanyang sako. "Kuya, may lagnat kayo," sabi ni Mila, hinawakan ang noo niya. "Lagnat lang to, mawawala rin." "Hindi kayo pwedeng lumabas." "Pwede. Mas bawal kang tumigil." Hindi na napigilan ni Mila ang pag-iyak. Pinanood niyang lumabas si Estong sa ulan, bit-bit ang sako habang halatang hirap na hirap humakbang. Habang naglalakad si Estong sa gilid ng ilog, bumalik sa isip niya ang sariling kabataan. Noon, isa rin siyang batang nangangarap matuto. May isang pribadong paaralan malapit sa kanilang lugar. Tuwing dumadaan siya roon, naririnig niya ang boses ng mga guro, ang tawanan ng mga bata at ang tunog ng pisara. Minsan, sumilip siya sa bintana. Nakakita siya ng malinis na silid, makukulay na libro at mga batang nakaupo sa maayos na upuan. Para kay Estong, parang ibang mundo iyon. "Hoy, anong ginagawa mo riyan?" sigaw ng gwardya. Napaatras si Estong. "Makikinig lang po sana ako," sagot ng batang Estong. "Hindi ka estudyante rito. Umalis ka. Amoy basura ka. Sandali lang po sana. Umalis ka nga."
Itinulak siya ng gwardya palayo sa gate. Napadapa si Estong sa semento. Narinig niya ang ilang batang nagtawanan. Mula noon, hindi niya nakalimutan ng hiya. Hindi dahil tinaboy siya, kundi dahil noong araw na iyon, naramdaman niyang sa mundo pala, kahit ang pangarap ay may bayad. Habang nangangalkal siya sa kasalukuyan, paulit-ulit sa isip niya ang pangakong ginawa niya noon. Balang araw, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, walang batang itataboy dahil lang wala siyang pera. Hindi niya alam kung paano mangyayari iyon. Hindi niya alam kung kailan, pero kumapit siya sa pangakong iyon dahil iyon na lang ang nagpapatayo sa kanya tuwing halos bumibigay na ang kanyang katawan. Dumating ang isang gabi, tila ibinuhos ng langit ang lahat ng galit nito. Malakas ang ulan, nagliliyab ang kidlat sa madilim na ulap at humahampas ang hangin sa bubong ng barong-barong nina Estong at Mila. Sa loob, abala si Estong sa pagsasalo ng tulo. May timba sa isang sulok, palanggana sa gitna, baso sa tabi ng banig at luman lata sa ilalim ng pinakamatinding tulo. Si Mila naman ay nakabalot sa manipis na kumuta, nanginginig sa lamig. "Kuya, papasok na ang tubig," sabi ni Mila. Tumingin si Estong sa sahig. Unti-unti nang gumagapang ang baha sa loob ng barong-barong. "Huwag kang matakot, itataas natin ang gamit." "Paano kung lumakas pa?" "Hindi tayo iiwan ng Diyos." Pero sa loob-loob ni Estong, natatakot din siya. Takot siya hindi para sa sarili niya, kundi para kay Mila. Wala silang ibang mapupuntahan. Wala silang kamag-anak na malapit. Wala silang pera para lumikas sa ligtas na lugar. Lumabas siya saglit upang itali ang ilang yero na kumakalampag. Malamig ang ulan sa balat niya. Hanggang tuhod na ang baha sa labas. Ang tubig mula sa ilog ay rumaragasa. Dala ang kahoy, basura, dahon, bote at putik. Habang nakikidlat ay may nakita si Estong nakakaiba sa agos. Isang palaka. Maliit lang ito, ngunit hindi karaniwan ang itsura. Ang balat nito ay parang tansong ginto. Hindi maningning na ginto, kundi parang lumang metal na may kakaibang kintang. Sa bawat tama ng kidlat, kumikislap ito. Tinangay ito ng agos at tumama sa isang pirasong kahoy. Sinubukan itong kumapit, ngunit nadulas. Napako ang tingin ni Estong. "Kuya!" sigaw ni Mila mula sa loob. "Pasok na po kayo!" Pero hindi niya magawang talikuran ang palaka. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili niya rito. Isang maliit na nilalang na tinatangay ng baha ng mundo. "Sandali lang!" sigaw niya. Lumusong siya sa mas malalim na baha. Muntik siyang madulas pero kumapit siya sa poste. Iniabot niya ang kamay sa palakang tinatangay ng tubig. "Halika rito!" bulong niya kahit alam niyang hindi naman siya maiintindihan ng palaka. Sa wakas, nasalo niya ito. Malamig ang katawan ng palaka, nanginginig at parang pagod na pagod. Inilapit ito ni Estong sa dibdib niya upang hindi na maanod. Pagbalik niya sa loob, gulat na gulat si Mila. "Kuya, palaka?" "Kawawa naman, maaanod sana. Pero tayo nga po halos malulunod na rin. Kung kaya nating iligtas, iligtas natin." Pinunasan ni Estong ang palaka gamit ang lumang basahan. Inilagay niya ito sa palanggana na wala nang tumutulong tubig. Tumingin sa kanya ang palaka gamit ang maliliit nitong mata. Sa kakaibang dahilan, parang may lungkot at talino sa tingin nito. "Kok!" mahinang tunog ng palaka. Napangiti si Mila sa kabila ng lamig. "Kok! Yan na pangalan niya, kuya! Kok!" Parang naman pumayag siya, sabi ni Estong. "Kok!" ulit ng palaka. Napatawa ng mahina si Mila. Matagal na silang hindi tumatawa sa gitna ng bagyo. Hindi nila alam, sa mundong hindi nakikita ng tao, may mga matang nagmamasid. Hindi nila alam na ang palakang iniligtas nila ay hindi ordinaryong hayop. Si Kok ay mula sa mundo ng mga diwata.
Isang nilalang na ipinadala upang hanapin ang pusong mabuti kahit nasa pinakadulo na ng kahirapan. At noong gabing iyon, sa isang barong-barong tabi ng Ilog Pasig, natagpuan niya si Estong. Kinabukasan, tumila ang ulan, basang-basa ang paligid, amoy putik ang hangin, at naiwan sa gilid ng ilog ang tambak ng basura na dala ng baha. Sa loob ng barong-barong, pagod na nakaupo si Estong habang sinusuri ang mga nabasang gamit. "Nasira na naman ang ilang notebook ko," sabi ni Mila, pilit na hindi umiyak. "Kakayanin natin yan," sagot ni Estong. Ngunit sa isip niya, hindi niya alam kung paano. Halos wala na silang bigas, wala siyang kita kahapon, at dahil sa baha, baka ilang araw pang mahirap mga lakal. Biglang kumilo si Kok sa palanggana. Tumalon ito sa sahig, tumingin kay Estong at kumukak. "Kok!" Hindi iyon ordinaryong tunog. May kasamang tila mahinang kampanilya. Parang tunog ng barya na nahuhulog sa marmol kahit wala naman silang marmol na sahig. May kumislap sa tabi ng paa ni Mila. "Kuya," halos pabulong niyang sabi. "Ano yun?" Lumapit si Estong. Sa sahig, may ilang lumang barya. Isa ay kulay ginto, dalawa ay kulay pilak. Makapal ang mga ito. May kakaibang ukit at parang mula pa sa napakatagal na panahon. "Baka laruan lang," sabi ni Estong, pero nanginginig ang boses niya. Pinulot niya ang gintong barya. Mabigat ito. Totoong metal, hindi plastik. "Kok!" sabi muli ng palaka. May isa pang pilak na barya ang lumitaw. Napaatras si Mila. "Kuya, natatakot ako." "Ako rin," aminin ni Estong. Hindi nila alam kung biyaya iyon o panganib, kaya dinala ni Estong ang isang barya sa isang matandang alahero sa Quiapo na kilala ng mga lakal. Pinagmasdan nito ng matanda gamit ang lente. "Saan mo nakuha ito?" tanong ng matanda. "Namana po," pagsisinungaling ni Estong. Tumaas ang kilay ng matanda. "Antigo ito, hindi basta-basta. Totoong ginto. May kolektor na bibili nito ng ilang libong piso." "Libo?" halos mapasigaw si Estong. "Oo, pero ingatan mo, huwag kang basta-bastang maglalabas ng marami. Baka mag-interes ka sayo." Umuwi si Estong na parang lumulutang. Sa bulsa niya ay may perang hindi niya inaakalang mahahawakan niya sa isang araw. Hindi milyon, hindi sapat para yumaman agad, pero sapat para makabili ng bigas, ulam, gamot, kandila, notebook ni Mila at pambayad sa ilang utang. Pagdating niya, sinalubong siya ni Mila. "Kuya," sabi niya, "totoo ang barya, totoong ginto." Napatingin silang dalawa kay Kokak. Tahimik lang itong nakaupo sa lumang palanggana, tila walang ginawang kababalaghan. "Anong gagawin natin?" tanong ni Mila. Matagal na tumahimik si Estong. "Una, bibili tayo ng pagkain. Pangalawa, babayaran natin ang school mo. Pangatlo," huminga siya ng malalim, "hindi natin ito ipagsasabi kahit kanino." Tumango si Mila. Ngunit bago pa man nila magamit ang pera sa sarili nila, may narinig si Estong sa labas. Umiiyak ang batang si June, kapitbahay nilang estudyante. Hawak nito ang lumang bag at isang sobre. "Anong problema?" tanong ni Estong. "Hindi na po papapasukin sa school. Wala na pong pambayad si nanay. Titigil na lang po ako." Parang may tumusok sa puso ni Estong. Nakita niya ang sarili niya sa bata. Nakita niya ang batang Estong na sinisigawan ng gwardya. Tumingin siya kay Mila. Alam ni Mila ang ibig sabihin ng tingin niya. "Kuya," mahinang sabi ni Mila, "tulungan natin siya." Kinuha ni Estong ang bahagi ng pera at ibinigay sa nanay ni June. "Bayaran niyo ang school niya," sabi ni Estong. "Huwag niyo siyang patitigil." Napaluha ang ina ni June. "Estong, paano ka naman?" Ngumiti si Estong. "Kakayanin namin."
Nang gabing iyon, mas maliwanag ang kinang ni Kokak. Nang kumokak ito, mas marami ang lumabas na barya kaysa sa una. Hindi na natakot si Estong. Sa halip, napaluha siya. "Hindi pala ito para sa amin lang," sabi niya. Tumalon si Kokak papalapit sa anya. Kokak, at sa puso ni Estong, naramdaman niyang may panibagong pangako na nabubuo. Kung bibigyan siya ng bihaya, gagamitin niya ito para sa mga taong minsan ding tinaboy ng mundo. Hindi naging biglaan ang pagyaman ni Estong. Hindi tulad ng mga kwentong isang gabi lang ay nagising na may mansyon at sasakyan, ang pag-angat niya ay mabagal, maingat at puno pa rin ng pagod. Ang bawat kokak ni Kokak ay ilang antigong barya lamang. Kapag naibenta, nagkakahalaga iyon ng libu-libong piso. Malaking halaga iyon para sa kanila, ngunit hindi sapat para maging milyonaryo sa isang iglap. Kaya unang inuna ni Estong ang dapat unahin. Bumili siya ng bigas. Hindi natingi sa isang supot kung hindi isang sako. Bumili siya ng gamot para sa lagnat niya at vitamins para kay Mila. Binayaran niya ang school fees ng kapatid. Bumili rin siya ng bagong notebook, lapis at sapatos na hindi butas ang talampakan. Nang isuot ni Mila ang bagong sapatos, matagal niyang itong tinitigan. "Kuya, parang ayokong apakan sa putik." Biro niya pero nangingilid ang luha. "Apakan mo lang, sapatos yan, hindi rebulto." Tumawa si Mila, ngulit alam ni Estong na hindi lang sapatos ang hawak nito. Para kay Mila, simbolo iyon na baka may pag-asa pa nga sila. Sumunod ay nag-isip si Estong ng negosyo. Hindi siya sanay sa mga malalaking usapan, pero sanay siya sa basura. Alam niya kung aling bote ang mahal, aling bakal ang mabigat, aling plastic ang pwedeng ibenta, at sino ang madadayang junk buyer. "Kaya kong magtayo ng maliit na junk shop," sabi niya kay Mila. "Maganda iyon kuya, alam niyo na ang galawan." "Natatakot lang ako, baka malugi." "Lahat naman po may takot, pero kung may records tayo, mas makokontrol yun." "Records?" "Opo, ililista natin lahat. Magkano ang bili, magkano ang benta, magkano ang kita." Napangiti si Estong. Banking and finance na talaga magsalita. "Practice lang po." Nagsimula ang junk shop nila sa maliit na lote malapit sa tulay. Isang luma at kalawang tinang timbangan, ilang kahon, karatalang isinulat ni Mila gamit ang pentel pen at malaking tiwala ni Estong sa sarili. Noong una, may nanglugya. Si Estong negosyante na raw. Basura pa rin naman ang negosyo. Akala siguro yayaman siya sa bote. Narinig iyon ni Estong pero hindi siya sumagot. Noong araw siguro sasakit ang dibdib niya, ngunit ngayon mas pinili niyang magtrabaho kaysa magpaliwanag. Unti-unti dumami ang nagbebenta sa kanya ng kalakal. Hindi siya nandaraya sa timbang. Kapag kulang ang sukli, hinahabol niya ang tao. Kapag may batang nangangalakal, binibigyan niya ng pandesal. Isang araw, lumapit sa kanya si Aling Nena, tindera ng banana queue. "Estong, baka pwede akong makahiram ng puhunan. Nasunog kasi ang kalan ko hindi ako makapagtinda." Magkano lang ang kailaman ni Aling Nena, pero para rito, malaking bagay iyon. Sa dating sistema ng pautang sa lugar nila, kapag nangutang ka ng 1,000, halos doble ang ibabalik mo. Tumingin si Estong kay Mila. "Pwede tayong magpahiram," sabi ni Mila, "pero ilista natin. At dapat malinaw ang bayaran, huwag mataas ang tubo." "Wala nang tubo," sabi ni Estong. "Kuya, kahit maliit lang para umikot ang pondo." Napaisip si Estong, hindi dahil gusto niyang kumita sa hirap ng iba, kung hindi dahil kailangan din niyang panatilihing buhay ang tulong. "Sige," sabi niya, "maliit lang pero kung talagang hirap, pag-uusapan." Doon nagsimula ang maliit na pautang ni Estong. Una kay Aling Nena, sumunod sa pedicab driver na kailanang ipaayos ang gulong, sumunod sa isang nanay na gustong magbenta ng kakanin, sumunod sa isang estudyanteng kailangan ng pamasahe at project. Hindi pa bangko iyon, hindi pa opisina. Isang maliit na notebook lang ang hawak ni Mila,
May mga pangalan, halaga at petsa ng bayad. Ngunit sa maliit na notebook na iyon, nagsimulang mabuo ang pangarap na mas malaki pa kaysa sa junk shop. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Estong si Kokak sa palanggana, napabulong siya. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinili, pero sisiguraduhin kong hindi masasayang ang bawat kokak mo. Tumitig si Kokak sa kanya at sa liwanag ng gasera, tila kumislap ang marka sa likod nito, parang maliit na dahon na may binting sa gitna. Hindi pa iyon napansin ni Estong. Mungulit sa mundo ng mga diwata, may ngiting nagliwanag sa dilim. Lumipas ang mga taon. Hindi perpekto ang pag-angat ni na Estong at Mila, pero tuloy-tuloy ito. Lumaki ang junk shop, dumami ang maliit na pautang, dumami ang taong natulungan, at higit sa lahat, nakapagtapos si Mila ng banking and finance. Sa araw ng graduation ni Mila, nakatayo si Estong sa likod ng gymnasium, suot ang pinakamalinis niyang polo. Hindi iyon bago, pero planchado. Sa kamay niya, hawak niya isang maliit na bulaklak na binili niya sa labas. Nang tawagin ang pangalan ni Mila, tumayo si Estong at pumalakpak ng pinakamalakas. Hindi niya pinansin ang ilang taong napatingin sa kanya. Wala siyang pakialam kung mukha siyang probinsyano, kung hindi bagay ang sapatos niya, o kung halatang hindi siya sanay sa ganoong lugar. Ang alam niya lang, nakatoga si Mila. Nakapagtapos ang kapatid niya. Nagawa niya ang pangako niya. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Mila papunta sa kanya. "Kuya!" Yinakap niya si Estong ng mahigpit. Doon na umiyak ang magkapatid. "Nagawa mo, Mila," sabi ni Estong. "Kayo to ang gumawa nito, kuya." "Hindi, ikaw ang nag-aral. Kayo ang hindi sumuko." Walang nakapagsalita sa kanila ng ilang sandali. Sapat na ang yakap, sapat na ang luha. Nang nagsimula ng tumulong si Mila sa negosyo, marami siyang inayos. Gumawa siya ng maayos na talaan. Pinaayos niya ang resibo. Gumawa siya ng simpleng loan form, nagtakda siya ng schedule ng bayaran, naglagay siya ng interview para malaman kung tunay ang pangangailangan ng umutang. "Kuya, mabuti ang puso ninyo, pero hindi sapat ang mabuti lang. Kapag walang sistema, mauubos ang tulong, at kapag naubos ang tulong, mas maraming hindi matutulungan." Napakamot sa ulo si Estong. Parang ang hirap naman tumulong kapag maraming papel. Hindi papel ang mahalaga. Proteksyon ito para sa inyo, para sa pera at para sa tunay na nangangailangan. Tama ang sabi ni Mila dahil may ilan na ring nagtangkang manamantala. May nangutang daw para sa gamot ng anak pero ginamit sa sugal. May humiram daw para sa puhunan pero ipinambili ng cellphone. May umihak pa sa harap ni Estong, ngunit kalaunan nalaman nilang nagsisinungaling. Nasaktan si Estong. "Akala ko lahat ng nangangailangan dapat tulungan." "Dapat tulungan, kuya, pero dapat alamin kung sino ang tunay na nangangailangan. Kasi kapag niloko tayo ng ilan, ang mawawangklan ay ang mga tunay na nangangailangan." Dito natuto si Estong na ang kabutihan ay hindi dapat bulag. Kailangan itong may karunungan. Ngunit sa gitna ng pag-angat, dumating din ang tukso. Isang araw, inanyayahan si Estong sa isang event ng mga negosyante. Doon nakita niya ang ilang taong dati siyang minamaliit. May isa roon na dating tumawag sa kanya na basurerong ambisyoso. Ngayon nakangiti ito sa kanya at nakikipagkamay. "Estong, grabe, ang layo na ng narating mo," sabi ng lalaki. Gumiti si Estong pero may kirot sa bubdib niya. "Ngayon mo ako kinakamayan. Noong amoy basura ako, hindi mo ako malapitan." Pag-uwi niya, may nakita siyang mamahaling sasakyan sa showroom. Sa isip niya, kung bibilhin niya iyon at ipaparada sa harap ng mga dating nangaapi sa kanya, makikita nilang nagkamali sila. "Bibili ako," sabi niya kay Mila. "Kuya, kailangan po ba talaga? Hindi naman masama. Pinaghirapan ko naman ito." "Opo, pero bakit niyo po gustong bilhin?" Hindi agad nakasagot si Estong. Doon niya na-realize, hindi dahil kailangan, hindi dahil pang negosyo, kundi dahil gusto niyang gumante sa pamamagitan ng pagpapakita. Nang gabing iyon, tahimik si Kokak.
Kahit ilang beses itong tumingin kay Estong, hindi ito kumukukak. Wala ring kinang sa balat nito. Lumuhod si Estong sa tabi ng palanggana. Alam ko, bulong niya. Hindi ito ang dahilan kung bakit ako binigyan ng biyaya. Kinabukasan, hindi niya binili ang sasakyan. Sa halip, ginamit niya ang perang nakalaan sana roon para magdagdag ng pondo sa scholarship. Nang umuwi siya, kumukak si Kokak. Sa tunog nito, parang may ngiting kasama. Napangiti si Estong. Salamat sa paalala, kaibigan. Mula sa junk shop, naging cooperative. Mula sa cooperative, naging mas formal na lending office. At sa tulong ng talino ni Mila, ng sipag ni Estong at ng biyayang patuloy na dumarating mula kay Kokak, na itayo ang Dimalanta People's Bank. Hindi ito tulad ng karaniwang bangkong kinakatakutan ng mahihirap. Sa pintuan nito, walang malamig na tingin ng mga gwardya. Walang empleyadong nang mamaliit kapag simple ang damit mo. Walang pakiramdam na bawal kang pumasok dahil wala kang pera. Sa unang araw ng pagbubukas, nakatayo si Estong sa harap ng gusali. Hindi ito makalaki, ngunit malinis, maliwanag at bukas sa tao. Sa tabi niya si Mila, suot ang simpleng blazer, hawak ang folder ng kanilang programa. Handa ka na kuya? Tanong ni Mila. Tumingin si Estong sa mga taong nakapila. Tindera, tricycle driver, estudyante, nanay, tatay, mangingisda, vendor at ilan ding may-ari ng maliit na negosyo. Hindi ako ang dapat tanungin, sabi ni Estong. Sila ang matagal nang naghihintay. Ang sistema ng bangko ay kakaiba. Para sa mahihirap na tunay ang pangangailangan, edukasyon, gamot, pabahay o maliit na negosyo, walang interes ang pautang. Hindi libre dahil kailangang matuto ang tao ng pangangasandukan, pero hindi rin sila lulubugin sa tubo. Para sa mayayaman at malalaking kumpanya, mababa lamang ang interes, ngunit mahigpit ang bayaran. Ang kinikita roon ay ginagamit sa scholarship fund, emergency medical fund at livelihood programs. May financial literacy seminar bago makakuha ng pautang. Tinuturuan ng tao kung paano mag-budget, paano mag-ipon, paano umiwas sa utang na walang plano, at paano palaguin ang maliit na negosyo. Hindi sapat na bigyan sila ng pera, paliwanag ni Mila sa staff. Kailangan turuan natin silang hawakan ito. Marami ang natulungan. Si Aling Nena na dating nanghihiram lang para sa kalan, nagkaroon ng 3 pwesto ng banana queue. Si Mang Lito, pedicab driver, nakabil ng sariling tricycle. Si June, ang batang muntik nang tumigil sa pag-aaral, naging scholar ng bangko. Tuwing may natutulungan, tahimik na pumupunta si Estong sa silid ni Kokak. Hindi niya ito kinulong sa hawal. May maliit itong indoor pond na may halaman, bato at tubig na laging malinis. Malaya itong tumalon doon. May isa na naman tayong batang na pag-aaral, sabi ni Estong. Kokak, tugon ng palaka. Alam mo, minsan iniisip ko, kung hindi kita nakita noong bagyo, naasan kaya kami na yon? Tumingin lang siya sa kanya. Sa paglipas ng panahon, lumugo ang bangko. Dumami ang branches. Nakilala si Estong kadating basurerong naging bangkero ng mahihirap. Hindi niya sinasabi ang tungkol kay Kokak. Sa mata ng publiko, yumaman siya dahil sa sipag, diskarte, kabutihan at husay ni Mila sa pananalapi. At totoo rin iyon. Hindi naman si Kokak ang nagtrabaho sa junk shop. Hindi si Kokak ang nagtiis ng gutom. Hindi si Kokak ang nag-aral ng records, batas, sistema at loans. Ang palaka ay biyaya, ngunit ang puso at sipag ang naging pundasyon. Kalaunan, nakabili si Estong ng malaking mansyon. May indoor pool, malawak na hardin, sariling helipad at magagarang silid. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang hindi binago. Tuwing kakain sila ni Mila ng silang dalawa lang, minsang sinasadya niyang maghanda ng pritong itlog, tuyo, kanin
at kaunting asin. "Kuya, mayaman na tayo," sabi ni Mila, natatawa habang nakatingin sa simpleng hapag. "Alam ko, bakit ito pa rin?" "Para hindi natin makalimutan." Tumahimik si Mila, pagkatapos ngumiti siya. "Opo, para hindi natin makalimutan." Sa kabilang dulo ng lungsod, nakatayo ang gusali ng Villacorta Imperial Bank. Mataas, malamig at makintab ang salamin. Sa loob nito, nakaupo si Don Celestino Villacorta, isang makapangyarihang bangkero na sanay na yumuyuko ang tao sa kanya. Dati ring mahirap si Don Celestino. Lumaki siya sa pamilyang halos walang makain. Ngunit imbes na gawing dahilan ang kahirapan upang maawa sa kapwa, ginawa niya itong dahilan upang maging ganid. "Ayokong bumalik sa putik," lagi niyang sinasabi. "Kaya kung kailangang apakan ng iba para manatili sa itaas, gagawin ko." Sa bangko niya, mataas ang interes. Kapag hindi nakabayad ang mahirap, kinukuha ang bahay, lupa o kahit maliit na tindahan. Para sa kanya, numero lamang ang tao. Pirma, utang, tubo. Tubong kailangang lumaki. Kaya nang sumikat ang Dimalanta People's Bank, hindi siya natuwa. "Isang basurero," sabi niya habang binabasa ang article tungkol kay Estong, "ang tinatawag nilang pag-asa ng mahihirap." Nasa harap niya ang anak na si Ramon, isang mayabang na lalaking mana sa ama ang pangmamaliit sa mahirap. "Baka ginagamit lang niya ang drama niya, Papa. Alam niyo naman ang mga tao, mahilig sa rags to riches." "Hindi drama ang problema," malamig na sabi ni Don Celestino. "Ang problema, kumukuha siya ng tiwala. Kapag lumipat sa kanyang tiwala, lilipat din ang pera." Sinubukan niyang alamin ang sekreto ni Estong. Paano lumago ng ganon kabilis ang negosyo nito? Paano nagkaroon ng kapital? Paano nakakaya ang pautang na walang interes? "May tinatago yan," sabi ni Don Celestino. Nagpadala siya ng tauhan. Ang pangalan nito ay Bruno, isang lalaking sanay maniktik, magsinungaling at magpanggap. Pinasok niya ito bilang maintenance worker sa mansyon ni Estong. "Alamin mo ang sekreto niya," utos ni Don Celestino. "Hindi ako naniniwalang sipag lang yan." "Opo, Don Celestino. Kapag nahanap mo ang pinagmumulan ng yaman niya, malaki ang ibabayad ko sa'yo." Sa mansyon, tahimik si Bruno. Naglilinis siya ng ilaw, nag-aayos ng sirang tubo, nagbadala ng tools at nakikipagbiruan sa ibang staff. Ngunit ang mga mata niya ay laging nagmamasid. Napansin niya na may isang silid sa hardin na hindi basta-basta pinapasok ng kahit sino. Si Estong lamang, si Mila at ilang piling tauhan ang pumapasok doon. May tubig, halaman at kakaibang katahimikan sa paligid. Isang gabi, nagtago si Bruno sa likod ng makapal na halaman. Nakita niyang pumasok si Estong sa silid. "Kamusta ka, Kokak?" narinig niyang sabi ni Estong. Sumilip si Bruno. Nakita niya ang palaka. Sa una napakunot noo siya. Palaka. Ito ang sekreto. Ngulit ilang sandali pa, kumukak ang palaka. Hindi iyon ordinaryong tunog. Parang may laglasas ng barya. Sa gilid ng pond, may lumitaw na antigong gintong barya. Nanlaki ang mata ni Bruno. Halos matumba siya sa gulat. "Diyos ko!" bulong niya. "Totoo." Kinabukasan, palihim siyang nakipagkita kay Don Celestino. "Anong nakita mo?" tanong ng bangkero. Nanginginig pa ang boses ni Bruno. "Don Celestino, may palaka siya." Napahirap si Ramon. Palaka? Hindi ordinaryong palaka. Kumukokak iyon tapos naglalabas ng ginto at pilak. Matagal na tumahimik si Don Celestino. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi iyon ngiti ng tuwa. Ngiti iyon ng kasakiman. "Kaya pala," bulong niya. "Kaya pala." Hindi niya alam na narinig lamang ni Bruno ang kalahati ng katotohanan. Hindi niya alam na hindi sumusunod si Kokak sa sino mang sakim. Hindi niya alam na ang biyaya ay hindi basta nakukuha sa pagnanakaw.
At yon ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Habang nagpaplano si Don Celestino, hindi lang si Bruno ang ginagamit niya. May iba pa siyang ipinadala sa paligid ni Estong. Isa rito si Attorney Bernardo Laksamana, isang magaling salitang abogado na laging nakangiti, ngunit malamig ang mata. Dumating siya sa opisina ni Estong dala ang proposal para raw sa expansion ng bangko. Sir Estong, napakagandang adhikain ninyo, pero kung gusto nyong lumawak sa buong bansa, kailangan nyo ng mas matibay na legal structure. Ako ang bahala. Hindi komportable si Kokak nang unang makita si Bernardo. Sa maliit na pond, bigla itong tumahimik. Nang kumukak, paos at mabigat ang tunog. Napansin niyo ni Estong, ngulit hindi niya pa naiintindihan. Si Mila ang mas naging maingat. Kuya, huwag po muna tayong pipirma. Bakit? Mukhang narurunong si attorney. Iyon nga ang delikado, masyadong marunong. Sinuri ni Mila ang mga dokumento. Doon niya nakita ang ilang salitang nakatago sa legal terms, mga probisyon na maaaring maglipat ng kontrol sa ilang assets kapag nagkaproblema ang bangko. Kuya, hindi ito simpleng expansion, sabi ni Mila. Bitag ito. Nang harapin nila si Bernardo, hindi na ito nakangiti ng natural. Baka hindi lang ninyo naintindihan, sabi nito. Naunawaan ko ng mabuti, sagot ni Mila, at dahil doon, hindi ka na makakapasok sa bangkong ito. Galit na umalis si Bernardo, ngunit hindi pa tapos ang mga plano ng mga kontrabida. Sumunod namang dumating si Clarissa Monteverde, isang sosyal at magandang babae na may malambing na boses. Nagpakilala siyang philanthropist. Sir Estong, sabi niya, pareho tayo ng puso. Gusto ko ring tulungan ang mga mahihirap na estudyante. Gumawa tayo ng foundation. Imagine, libo-libong bata ang matutulungan natin. Nang marinig ni Estong ang salitang estudyante, lumambot agad ang puso niya. Edukasyon ang kahinaan niya. Kapag may batang nangangarap, hindi niya kayang tumalikod. Ngunit muli, si Kokak ay kumukuwak ng kakaiba, parang babala. At muli, si Mila ang nakakita ng mali. Sa bank records, may ilang account na konektado kay Clarissa na may kahina-hinalang galaw. May pangalan ng mga benepisyaryo na hindi totoong tao. Kuya, sabi ni Mila, ginagamit niya ang pangalan ninyo. Nasaktan si Estong, hindi dahil sa pera, kung hindi dahil ginamit ang mga batang mahihirap bilang palusot. Paano nila nagagawang gamitin ang pangarap ng bata para magnakaw? Tanong niya, puno ng sakit ang boses. Dahil alam nilang mabuti ang puso ninyo, sagot ni Mila. Kaya kailangan ninyong protektahan ang pusong iyan. Sa kabila ng pagkabigo ng mga panloloko, hindi tumigil si Don Celestino. Mas lalo siyang nahumaling kay Kokak. Kung hindi niya maaagaw ang bangko ni Estong, aagawin niya ang pinagmumulan ng biyaya. Isang gabi, may malaking scholarship event ang Dimalanta People's Bank. Nasa entabla si Estong, nagbibigay ng mensahe sa mga estudyanteng natulungan. Hindi hadlang ang kahirapan, sabi niya sa microphone. Minsan mahirap ang daan, pero hindi ibig sabihing doon na matatapos ang pangarap. Habang pinapalakpakan siya ng mga tao, palihim namang gumagalaw sina Bruno at ilang tauhan ni Don Celestino sa mansyon. Alam nila kung nasaan ang silid ni Kokak. May dala silang maliit na kahon na butas. Tahimik nilang binuksan ang pinto. Nasa pond si Kokak, tila alam na ang mangyayari. Hindi ito tumalon palayo. Tumingin lamang ito kay Bruno. Sa isang saglit, nakaramdam si Bruno ng kaba. Bilisan nyo, bulong ng kasama niya. Kinuha nila si Kokak at inilagay sa kahon. Sa scholarship event, biglang napahinto si Estong sa pagsasalita.
Parang may kumirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang kinabahan. "Kuya," bulong ni Mila sa tabi niya. "Si Kokak," sagot niya, halos hindi marinig. Pag-uwi nila, wala na si Kokak. Napatakbo si Estong sa pond. Walang palakak, walang kokak, walang kinang. Lumuhod siya sa tabi ng tubig. Kokak. Hindi ito isinapubliko ni Estong. Kaunti lang ang nakakaalam sa hiwaga ni Kokak. Alam niyang kapag kumalat ito, mas maraming sakim ang maghahanap sa kanya. Ngulit sa loob niya, parang nawalan siya ng kaibigan, hindi kayamanan. "Kuya," sabi ni Mila habang umiiyak, "hahanapin natin siya." Hindi sumagot si Estong. Nakatingin lamang siya sa tubig. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong. Inalagaan ko ba kita ng sapat? Naprotektahan ko ba kita? Dinala si Kokak sa mansyon ni Don Celestino. Inilagay siya sa isang mamahaling silid na may marmol na sahig, gintong dekorasyon, makakapal na kurtina at salaming kahon sa gitna. Sa paningin ni Don Celestino, bagay lang iyon. Kung magbibigay ng ginto ang palaka, dapat nasa lugar itong marangya. Tumayo siya sa harap ng salaming kahon. "Kokak," sabi niya, pilit ginagaya ang malambing na tono ni Estong. "Magbigay ka ng ginto." Tahimik si Kokak. Pinakain nila ito ng mamahaling pagkain, nilagyan ng malinis na tubig, nilagyan ng ilaw, nilagyan ng bantay. Walang nangyari. "Kokak!" sigaw ni Ramon. "Kumuwak ka na!" Tahimik pa din si Kokak. Nainis si Don Celestino. "Baka hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo," sabi niya sa mga tauhan. "Baka kailangan takutin." Lumapit siya sa salaming kahon at tinapik ito ng malakas. "Makinig ka, palaka. Hindi ka na kay Estong. Nasa akin na ka. Akin ang ginto mo." Doon unang kumuwak si Kokak. Ngunit hindi tunog ng biyaya ang lumabas. Paos ito, malungkot, mabigat. Parang tunog ng tubig sa lumang balon. Walang barya, walang ginto, walang pilak. Namula ang mukha ni Don Celestino sa galit. "Niloko ako ng basulerong iyon," bulong niya. Ngulit sa labas ng mansyon, nagsimulang dumilim ang langit. Kumapal ang ulap, humangin ng malakas. Pagkaraan ng ilang minuto, bumuhos ang ulan. Hindi ordinaryong ulan. Parang binuksan ang pintuan ng langit. Kumidlat ng sunod-sunod. Ang fountain sa hardin ay umapaw. Ang mga kanal ay napuno. Ang mga paso ay nabuwal. At mula sa dilim, nagsimulang marinig ang sabay-sabay na kokak. Una, 10. Pagkatapos, 100. Pagkatapos, tila 1,000. "Sir," nanginginig na sabi ng isang katulong, "may mga palaka po sa labas." "Paalisin niyo," iritadong sagot ni Don Celestino. Ngulit hindi lang sa labas. Mula sa hardin, naglundagan ng mga palaka papunta sa pinto. Mula sa kanal, umahon ng maliliit at malalaking palaka. Mula sa fountain, mula sa damuhan, mula sa ilalim ng mga paso, mula sa bitak ng pader. Dumating sila na parang tinawag ng isang kapangyarihang hindi kayang pigilan. Pumasok sila sa mansyon, sa hallway, sa hagdan, sa ilalim ng mesa, sa ibabaw ng carpet, sa kitchen, sa sala. May tumalon sa chandelier, may pumasok sa opisina, may dumapo sa mamahaling leather chair ni Don Celestino. Nagsigawan ng mga kasambahay. "Palaka! Ang dami! Nasa kurtina! Nasa hagdan!" Si Ramon ay napaatras, pero si Don Celestino ang pinakamatindi ang reaksyon. Namula siya, nanginginig ang kamay. Sa sobrang pandidiri, umakyat siya sa mamahaling sofa, hawak ang tungkod na sandata. "Ilabas niyo ang mga yan! Kadiri! Kadiri! Ayokong may palaka sa bahay ko!" "Sir, alin po ang kukunin namin?" tanong ni Bruno, natataranta. "Baka kasama po rito ang..." "Wala akong pakialam,"
Sigaw ni Don Celestino, "Itapon niyo lahat! Lahat!" Sa sobrang dami ng palaka, hindi na nila matukoy kung alin si Kokak. Lahat ay basa, lahat ay kumikislap sa ilaw, lahat ay gumagalaw, lahat ay sabay-sabay na kumukokak. Si Kokak, mula sa salaming kahon, ay nakalabas na pala nang nabasag ito sa kaguluhan. Tumalon siya sa gitna ng daan-daang palaka at nawala sa kanilang hanay. "Hanapin niyo ang gintong palaka!" sigaw ni Ramon. "Paano?" sagot ng isang tauhan. "Lahat sila mukhang palaka." "Mga tanga," sigaw ni Don Celestino sa sofa. "Ilabas nyo na! Hindi ko matiis ang mga yan!" Binuksan ng mga tauhan ng mga pinto. Binwilas nila ang mga palaka palabas. Dinampot gamit ang timba. Itinaboy gamit ang walis. Pinalabas sa hardin, sa ulan, sa kanal, sa damuhan. At doon nangyari ang dapat mangyari. Kasama sa pinalabas, si Kokak. Hindi ito napansin ni Don Celestino. Hindi napansin ni Ramon. Hindi napansin ni Bruno. Sa labas, sa gitna ng ulan, tumigil sandali si Kokak sa tabi ng fountain. Tumingin siya pabalik sa mansyon. Sa kanyang likod, saglit na lumiwanag ang marka ng diwata. Pagkatapos, tumalon siya palayo. Sa loob, himihingal si Don Celestino. Nakatayo pa rin sa sofa, nanginginig ng galit at pandidiri. "Nasaan siya?" tanong ni Ramon. Walang makasagot. Naupo si Don Celestino. Ang mukha niya ay puno ng takot, galit at kabaliwan. Hindi maaaring nawala. Ngunit nawala na nga. At sa gabing iyon, si Don Celestino mismo ang nagpalaya sa biyayang pilit niyang inagaw. Hindi alam ng publiko ang tungkol kay Kokak. Walang balitang lumabas tungkol sa mahiwagang palaka. Walang nakaalam na ninakaw ito ni Don Celestino. Para sa mundo, lihim pa rin ang lahat. Ngunit kahit walang nakaalam sa pagnanakaw, nagsimula pa ring bumagsak ang imperyo ni Don Celestino. Matagal nang bulok ang pundasyon ng Villacorta Imperial Bank. Gumagamit si Don Celestino ng pera ng bangko para sa sariling luho, mga mansyon, mamahaling sasakyan, alahas at bakasyon. May inililipat siyang pondo sa peking kumpanya. May investment siyang pinasok dahil sa yabang, hindi dahil pinag-aralan. May mga pautang siyang ibinigay kay kaibigang negosyante kahit alam niyang hindi kayang magbayad. Tinakpan niya lahat gamit ang peking reports. Pero walang kasinungalingang hindi nabubutas. Unang kumalat ang balita sa ilang negosyante, may problema raw sa liquidity ng Villacorta Imperial Bank. May ilang withdrawal na na-delay. May ilang investor na hindi nabayaran sa oras. May empleyadong lihim na nagbitiw dahil natatakot madamay. Pagkatapos, lumakas ang tsismis. Baka hindi na kaya ng bangko. Ilabas na natin ang pera natin. May problema raw sa investments ni Don Celestino. Isang umaga, pagdating ng mga empleyado, mahaba na ang pila sa labas ng bangko. May matakandang hawak ang passbook. May negosyanteng galit. May mga pamilyang kinakabahan. May reporters na may kamera. "Gusto naming i-withdraw lahat. Ibalik niyo ang pera namin. Pinaghirapan namin yan." Sa loob, nagpapanik ang mga teller. Ang manager ay paulit-ulit na tumatawag sa opisina ni Don Celestino. "Sir, hindi po natin kayang sabayan lahat ng withdrawals." "Gawan niyo ng paraan!" sigaw ni Don Celestino sa telepono. "Sir, kulang po ang cash reserves." "Sinabi kong gawan niyo ng paraan!" Ibinagsak niya ang telepono. Sa mesa niya, nakakalat ang mga financial reports. Pulang-pula ang mga numero. Lugi, utang, withdrawals, lawsuits, investigation. Ngunit sa isip ni Don Celestino, iisa lang ang paulit-ulit. Kokak. Kung nakuha lang niya ang palaka, kung hindi niya pinalayas ang lahat ng palaka, kung hindi siya nadiri, kung nakilala niya kung alin ang tama,
Hinawakan niya ang ulo niya. Hindi. Nasa akin na siya. Nasa akin na. Pumasok si Ramon sa opisina. Papa, kailangan na nating humarap sa media. Tumingin si Don Celestino sa kanya parang hindi siya kilala. Hanapin mo ang palaka. Napaatras si Ramon. Papa, ano? Ang palaka! Sigaw ni Don Celestino. Nandoon ang ginto. Nandoon ang sagot. Papa, wala nang palaka. Bangkra ng problema natin. Hindi mo naiintindihan. Ngunit habang lumilipas ang oras, lumalabo na rin sa isip ni Don Celestino ang malinaw na larawan ni Kukak. Parang may ulap na bumabalot sa alaala niya. Alam niyang may hinahanap. Alam niyang may nawala. Alam niyang mahalaga iyon. Pero kapag susubukan niyang ilarawan, nagugulo ang isip niya. Palaka ba yun? Ginto ba? Panaginip ba? Bangungot? Sa labas, patuloy ang sigawan ng depositors. May umiiyak na lola dahil doon nakatago ang perang panggamot. May ama na nagmamakaawang ilabas ang ipon para sa tuition ng anak. May negosyanteng nagmumura dahil hindi makuha ang kapital. Ang dating imperyo ni Don Celestino ay gumuho hindi dahil sa isang pagkakarevelasyon ng mahika, kundi dahil sa tunay na kasalanan, kurakot, kasakiman, maling investments at panloloko sa tiwala ng tao. Sa huling gabi bago tuluyang magsara ang pangunahing sangay, natagpuan si Don Celestino sa opisina niya. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang ilang lumang tansang barya mula sa kanyang koleksyon. Magulo ang buhok, punit ang mamahaling kurbata, namumula ang mga mata. Kukak! Bulong niya. Lumapit si Ramon, takot na takot. Papa! Tumingin si Don Celestino sa kanya at ngumiti nang wala sa sarili. Naririnig mo ba? Kumukukak sila. Nasa dingding. Nasa sahig. Nasa pera. Walang palaka sa silid. Ngunit sa isip niya, puno ang lahat ng kukak. Kinabukasan dinala siya sa mental hospital. Ang opisyal na dahilan, nervous breakdown, paranoia at matinding stress dahil sa pagbagsak ng bangko. Walang nakaalam tungkol kay Kukak. At kahit may nakakaalala man, unti-unti itong naglaho tulad ng panaginip na hindi mo na mabuo pagkagising. Ilang araw na malungkot si Estong matapos mawala si Kukak. Kahit bumabalik na sa normal ang trabaho sa bangko, may puwang sa puso niya. Hindi niya hinahanap ang barya, hindi niya hinahanap ang ginto. Ang hinahanap niya ay ang maliit na kaibigan na minsan niyang iniligtas sa baha. Isang gabi, bumalik si Estong sa tabi ng ilog Pasig. Umuulan ng mahina, hindi tulad ng gabing una niyang nakita si Kukak. Kalmado ngayon ang tubig, ngunit pareho pa rin ang amoy ng putik, ang ingay ng lungsod at ang lamig sa hangin. Lumuhod si Estong sa gilid ng ilog. Kung naririnig mo ako, bulong niya, sana ligtas ka. Kahit hindi ka na bumalik, basta ligtas ka. Tahimik ang paligid. Pagkatapos may narinig siya, Kukak. Nanigas si Estong. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa tabi ng basang bato, naaroon si Kukak. Basa ng ulan, tahimik at kumikislap ang balat parang tansong ginto. Kukak. Lumuhod si Estong sa putik at maingat na binuhat ang palaka. Nanginginig ang kamay niya. Akala ko na wala ka na, sabi niya, at doon na siya umiyak. Akala ko na wala na ang kaibigan ko. Hindi kumukukak si Kukak para magbigay ng barya. Hindi nito kailangang gawin iyon. Sapat na ang pagbabalik niya. Kinabukasan, sa opisina ng Dimalanta People's Bank, abala ang lahat. May mga kliyente, scholar, empleyado at ilang bisita na may appointment. Sa labas ng gusali, may dumating na isang matandang babae. Gusgusin ang suot niya. Marumi ang laylayan ng palda, magulo ang hubyo, at tila pagod na pagod sa paglakbay. Dumapit siya sa entrance. Gusto ko sanang makausap si Estong, sabi ng gwardya. Tinignan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa. Kumunot ang noo nito.
May appointment ba kayo? Wala anak, pero mahalaga lang. Hindi pwede. Umalis na kayo rito. Sandali lang sana. Sinabi ng hindi pwede. Baka istorbo lang kayo sa loob. Nakita ng isa pang gwardya ang matanda at lumapit. Nanay, hindi ito lugar para mamilis mo. Doon kayo sa kabila. Napayuko ang matanda. Ngulit hindi siya umalis. Nagkataong pababa si Estong sa itaas kasama si Mila. Narinig niya ang pagtatalo sa pinto. Anong nangyayari dyan? Tanong ni Estong. Napatayong ng tuwid ang mga gwardya. Sir, may matandang gustong pumasok. Wala pong appointment. Mukhang natigilan ang gwardya. Naghahanap ng salitang hindi bastos. Mukhang hindi po siyang kliyente. Tinignan ni Estong ang matanda. Nakita niya ang maruming damit, ang pagod nitong muka, at ang mga mata na tila maraming alam na sakit ng mundo. Tumigas ang mukha niya, hindi dahil sa galit sa matanda, kundi sa sakit ng alaala. Papasok ninyo siya, sabi ni Estong. Pero sir, papasok ninyo siya, ulit niya, mas malinaw. Dati wala rin akong wala. Dati ako ang itinataboy dahil marumi ang damit ko. Hindi ko itinatag ang lugar na ito para ulitin ang ginawa sa akin noon. Namula ang gwardya sa hiya. Lumapit si Estong sa matanda. Nay, pasensya na po kayo. Halika po sa loob. Tumingin ang matanda sa kanya. Hindi ka ba natatakot na baka niloloko kita lang? Ngumiti si Estong. Marami na pong nanloko sa akin, pero mas natatakot akong mataboy ang taong tunay na nangangailangan. Dinala niya ang matanda sa loob, pinaupo sa conference room, pinainom ng tubig, pinahayanan ng mainit na pagkain. Habang kumakain ang matanda, tahimik na nakatingin si Mila. May kakaiba sa babae. Kahit gusgusin, may kakaibang kinang sa mga mata nito. Pagkatapos kumain, pinunasan ng matanda ang labi niya at tumingin kay Estong. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakunot noo si Estong. Kilala niyo po ako? Kilala ka namin mula pa noong gabing iniligtas mo ang isang nilalang na tinatangay ng baha. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Estong. Kukak! Tumayo ang matanda. Biglang huminto ang ingay sa paligid. Parang lumayo ang tunog ng lungsod. Pumasok ang malamig na hangin kahit sarado ang mga bintana. Sa harap ni na Estong at Mila, unti-unting lagliwanag ang katawan ng matanda. Ang gusgusing damit ay naging kasuotang tila hinabi mula sa liwanag ng buwan at dahon. Ang kulubot niyang mukha ay naging makinis at napakaganda. Ang maruming buhok ay naging mahaba, makintab at parang sinag ng umaga. Napaatras si Mila. Si Estong naman ay hindi makapagsalita. Ako si Diwata Amaria, sabi ng babae. Mula ako sa mundong pinagmulan ni Kukak. Lumuhod si Estong, hindi dahil inuutusan siya, kundi dahil sa bigat ng pagkamangha. Diwata. Tumayo ang matanda. Tumayo ka, Estong. Hindi kita pinuntahan para sambahin mo ako. Pinuntahan kita upang ipaalala kung bakit ka pinili. Tumayo si Estong, nanginginig. Si Kukak, sabi ng diwata, ay tagapagbantay ng biyaya. Ipinadala siya sa mundong tao upang hanapin ang pusong marunong tumulong kahit walang-wala na. Napaluha si Estong. Marami siyang nakita. Mayayamang ayaw magbigay. Mahihirap na handang manakit para makaangat. Mga taong mabait lamang kapag may kapalit. Ngunit noong gabing binaha ang paligid, ikaw, gutom, pagod, walang kasiguraduhan sa bukas, ay lumuson pa rin para iligtas ang isang palakak na akala mo walang maibibigay sa'yo. Tahimik na umiyak si Mila. Kaya ka pinili ni Kukak, hindi dahil mahirap ka, kundi dahil mabuti ka kahit mahirap ka. Pero ninakaw siya. Hindi ko siya naprotektahan. Naprotektahan mo siya sa paraan na kaya mo, at nang hindi mo na kaya, kami ang kumilos. Ang mga palaka sa mansyon. Galing yon sa tawag ng mundo namin. Ang sakim na tao ay nandidiri sa mga nilalang na hindi niya mapapakinabangan.
kaya ginamit namin ang sarili niyang pandidiri upang mapalaya si Kukak. Napatingin si Estong kay Kukak na nasa maliit na basket sa tabi niya. Tahimik ito, mulit kumikinang ang likod. Paano po ang mga nakakita sa kanya? Tanong ni Mila. Si Don Celestino, si Bruno, ang iba pa. Ngumiting malungkot ang Diwata. Binura ko na sa kanilang isipan ang malinaw na alaala tungkol kay Kukak. Hindi nila maaalala ang tunay niyang anyo, ang hiwaga o ang paraan kung paano siya nagbibigay ng biyaya. Ang matitira lamang ay takot, kalituhan at bangungot. Para hindi na sila hanapin? Tanong ni Estong. Para hindi na sila magamit at para hindi na nila maipagkalat ang lihim. Huminga ng malalim si Estong. Parang nabunutan siya ng tinik. Tandaan mo, sabi ng Diwata, ang biyaya ay hindi kailanman pag-aari ng tao. Ipinagkakatiwala lamang ito. Kapag ginamit sa kasakiman, nawawala. Kapag ginamit sa kabutihan, lumalago. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, mahina ang sabi ni Estong. Lumapit ang Diwata at hinawakan ang kanyang balikat. Ang taong nagtatanong kung karapat-dapat siya ay kadalasang mas karapat-dapat kaysa sa taong sigurado na siya ang may-ari ng lahat. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang liwanag. Bago tuluyang mawala si Diwata Amaria, tumingin siya sa mga gwardyang na nasa labas ng salamin, nakayuko pa rin sa hiya. Turuan mo rin sila. Dahil ang isang mabuting pinuno ay hindi lang tumutulong, binabago niya ang puso ng mga taong kasama niya. Naglaho ang Diwata na parang sinag ng araw sa tubig. Mula noon, binago ni Estong ang patakaran sa lahat ng branches ng bangko. Ang sino mang pumapasok, maayos man ang damit o gusgusin, may appointment man o wala, ay kakausapin ng may respeto. Hindi lahat pagbibigyan, ngunit walang hahamakin. Lumipas ang panahon, dumating ang kaarawan ni Estong. Ayaw sana niyang magdiwang ng malaki, ngunit pinilit siya ni Mila. Hindi raw para sa luha ang selebrasyon, kundi para ipakita sa mga taong natulungan niya ang pasasalamat nila. Sa malaking bulwang ng mansyon, naroon ang mga scholar, empleyado ng bangko, maliliit na negosyante, guro, bating kapitbahay at mga taong minsang tinulungan ni Estong. May simpleng programa, may pagkain, may tugtog. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay nang tumayo si Mila sa entablado. Hawak niya ang mikropono, pero hindi agad siya nakapagsalita. Nangingilim ang luha niya habang nakatingin sa kuya niya. Kuya Estong, simula niya, nanginginig ang boses. Maraming salamat sa lahat-lahat. Tahimik ang buong bulwagan. Marami sa inyo ang nakakakilala sa kuya ko bilang founder ng Dimalanta People's Bank. Maraming nakakakita sa kanya ngayon bilang may-ari ng mansyon, bangko at iba't ibang negosyo. Pero ako, kilala ko siya bilang kuya na kahit asin lang ang ulam namin noon, ibinibigay pa rin sa akin ang mas maraming kanin. Napayuko si Estong. Unti-unting namula ang mata niya. Noon, patuloy ni Mila, kapag may isang itlog kami, pinaghahatian namin. Pero lagi niyang sinasabing hindi siya gutom para sa akin mapunta ang mas malaking parte. Minsan, tuyo ang ulam namin at masaya na kami roon. Minsan naman, ang pinaka-espesyal na pagkain namin ay pagpag, mga tira sa restaurant na nililinis at iniinit muli. May ilang scholar ang nagsimulang umiyak. Nakita ko ang pagod niya, sabi ni Mila. Nakita ko ang kamay niyang puno ng sugat dahil sa pangangalakal ng basura. Narinig ko siyang umiyak sa gabi kapag akala ko tulog na ako. Minsan, kahit nilalagnat siya, lumalabas pa rin siya sa ulan para mangalakal, para lang makaipon ng pang-tuition ko. Napahawak si Estong sa dibdib niya. Parang bumalik lahat. Ang ulan, ang gutom, ang basang sako, ang takot na baka hindi na niya kakayanin. Kuya, sabi ni Mila nakatingin sa kanya, kung nakatapos ako, dahil yun sa'yo. Kung naging manager ako ng bangko, dahil yun sa'yo. Kung marami tayong natutulungan ngayon,
Nagsimula iyon sa isang kuya na ayaw sumuko kahit halos wala nang matira sa kanya. Hindi na napigilan ni Estong ang luha. "Salamat kuya," sabi ni Mila. "Salamat sa lahat-lahat. At kung may dapat tawaging mayaman dito, hindi dahil sa pera, bangko, mansyon, indoor pool o helipad. Mayaman ka dahil sa puso mo. Dahil kahit yumaman ka, hindi mo kinalimutan kung paano ang magutom. Hindi mo kinalimutan kung paano ang mataboy. Hindi mo kinalimutan kung paano ang mangarap sa labas ng gate." Tumayo ang mga tao at pumalakpak. Hindi iyon palakpak para sa yaman. Palakpak iyon para sa sakripisyo. Pagkatapos ng programa, may inihandang espesyal na mesa sina Estong at Mila. Sa gitna ng maraming pagkain, may isang maliit na plato na may kanin, asin, tuyo at prinitong itlog. Tumingin si Mila kay Estong. "Para hindi makalimot?" tanong niya. Ngumiti si Estong habang pinupunasan ng luha. "Para hindi makalimot." Ilang buwan matapos iyon, binili ni Estong ang pribadong paaralan na dati niyang sinisilipan noong bata pa siya. Ang paaralang minsang nagtulak sa kanya palabas ng gate ay binuksan niya para sa mga mahihirap na estudyante. Sa araw ng pagbubukas, nakatayo siya sa harap ng bagong gate. Wala na ang malamig na karatula, wala na ang dating gwardyang naninigaw. Sa halip, may malaking nakasulat, "Walang batang dapat itaboy dahil lamang wala siyang pera." Sa kanyang speech, tumingin si Estong sa mga batang nakapila. May suot na luma, may tsinelas, may bitbit na lumang bag, may kaba sa mata. Nakita niya ang sarili niya sa kanila. "Noon," sabi niya, "akala ko ang yaman ay para hindi ka na magutom. Pero natutuhan ko na ang tunay na yaman ay hindi dapat gawing pader para manghamak. Dapat itong gawing tulay para may ibang makaahon." Hindi niya binanggit si Kokak. Hindi niya sinabi ang tungkol sa diwata. Hindi niya sinabi ang tungkol sa gintong barya. Hindi na kailangan dahil ang tunay na hiwaga ng kwento niya ay hindi ang palakang naglalabas ng kayamanan. Ang tunay na hiwaga ay ang pusong hindi pinatigas ng gutom, hindi pinait ng kahirapan at hindi pinalaki ng kayamanan. Sa huling esena ng kanyang araw, umuwi si Estong sa mansyon. Naglakad siya sa hardin kung saan may maliit na pond si Kokak. Hindi ito nakakulong. Malaya itong tumatalon sa mga bato at dahon. Umupo si Estong sa tabi ng tubig. "Marami pa tayong tutulungan," sabi niya. "Kokak," tugon ng palaka. May lumitaw na isang maliit na antigong barya sa gilid ng pond. Kinikinang ito sa liwanag ng buwan. Pinulot ito ni Estong hindi nang may kasakiman kundi may pasasalamat. Tumingala siya sa langit. "Salamat," bulong niya. "Hindi para sa ginto, kundi para sa pagkakataong makatulong." Sa di kalayuan, tila may mahinang liwanag sa pagitan ng mga puno, parang ngiti ng isang diwatang nagbabantay. At sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik na hardin, muling narinig ang mahinang kokak. Hindi ito tunog ng pera. Tunog ito ng biyaya na nananatili sa pusong marunong mamahal.